Madalas ba dilaan ng aso mo ang paa niya? Hi guys, Doc Ara here. Pag-usapan natin ang common allergy in pets and how to treat them. So ano nga ba yung allergy symptoms in pets? Una yung makate, na mapula, na parang may rashes sa balat, madalas na pagdila sa paa, pagngat-ngat, pagkamot, frequent sneezing, or pagpahe. May pamamaga sa eyelid, sa bibig, at sa tenga, pagtatae, pagsusuka, pamamaga ng mga paws, at paulit-ulit na ear infection. At may tatlong klaseng main type of allergens for pets. Environment, food, at fleas or pulgas. Sa environment, pwede itong pollen, yung grass, mold or amag, temperature or weather change, dust mites, or kaya pet danders or animal dander ng ibang pets, strong chemicals like yung mga pabango, yung mga cleaning agents, food allergens naman like eggs, soy, chicken, beef, milk, at wheat. As for fleas naman, may mga dogs and cats na allergic sa flea bites. Dahil once na makagat sila ng fleas, yung laway na ito pwede mag-cause ng flea allergic dermatitis. So, paano to matreat, Doc? I-update nyo na yung mga tick and flea preventives ng dogs and cats nyo. Feed them hypoallergenic diet. Better ask yung vet nyo about this. Kapag lumalabas at may contact sa grass, hugasan ng mga paa after mag-walk. Para sa mold naman or amag, mag-deep cleaning na po kayo. As for supplements naman, go for supplements rich in omega fatty acids like the Perfect Paws na salmon oil. And you can also try itong Allergy and Itch Relief by The Perfect Paws. May colostrum ito for immune boosting, turmeric as an anti-inflammatory, and may salmon oil which is rich in omega fatty acids that is good for the skin. Pwede ito for dogs for at least 12 weeks of age. Pwede nyo na itry ito na ibabad sa parang salt solution yung paws nila. Specifically, 1/4 teaspoon of Epsom salt sa 1 liter of warm water. Tapos ibababad yung paws nila ng 10 minutes dito sa solution na to, and you can do it 3 times a day. It can actually dry up kung ano mang meron na fungi buildup or bacterial buildup sa paws nila at makakatulong na ilesen yung pagngat-ngat or pagdila ng paws nila. And if ganun pa rin, kahit anong gawin nyo, hindi pa rin tumitigas sa pagngat-ngat, pagkamot ang inyong aso at pusa, don't forget guys to consult your veterinarian.